Hello mga ka-GTV. In this video lesson, we will discuss about special right triangle theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define and prove 45-45-90 and 30-16-90 right triangle theorem and solve problems involving 44-45-90 and 30-16-90 right triangle theorem. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang like button sa baba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin. So, start tayo dito sa 45-45-90 right triangle theorem. 45-45-90 triangles are right triangles whose acute angles are both 45 degrees. So, simply dito sa 45-45-90, kaya tinawag siyang 45-45-90 kasi yung mga angles ng isang right triangle ay 45 degrees, and 90 degrees. So, ito yon. So, we have right triangle here. Tapos, yung mga acute angle daw niya ay 45 degrees. And syempre, hindi mawawala yung 90 degree angle. This makes them isosceles triangles. So, to be specific, this is isosceles right triangle. So, sabi niya dito, and their sides have a special proportions. So, may daw yung mga sides niya proportion. So, yung ratio niya ng mga sides niya ay 1:1 is to square root of 2. So, we let these legs, di ba? Ito yung tinatawag nating legs at itong longest side, ito yung hypotenuse. So, yung mga legs natin, let's say they are x. Yan yung value nila, x. Tapos, yung magiging hypotenuse daw natin ay magiging x square root of 2. So, bali, pwede na rin natin isulat as ganito yung ratio niya. 1x is to 1x is to square root of 2 of x. Or parang ganito siya, 1 leg is to 1 leg is to square root of 2 leg. So, dito medyo nakaka-confuse pero madali lang naman maintindihan ito gamit itong mga statements na ito. So, the length of the hypotenuse is equal to the length of a leg times square root of 2. So, ganito lang gusto nang sabihin niya dito. Yung length daw ng hypotenuse, kung given yung mga legs natin, ito at ito, para makuha yung hypotenuse natin is magmumultiply lang tayo ng square root of 2 dito sa mga legs. So, kung x yung leg natin, magmumultiply lang tayo ng square root of 2 dyan, then makukuha na natin itong hypotenuse. So, these are special right triangle kasi di ba dun sa Pythagorean theorem, kailangan natin ng dalawang given na sides para makuha natin yung third side. Pero dito sa 45-45-90 at saka dito sa isang special right triangle na i-discuss natin mamaya is kahit isa lang yung given na side, mahahanap na natin yung ibang sides ng isang right triangle. So, that makes them special. Although, limited lang ito sa pagsosolve basta't given nung yung mga angle natin na 45-45-90 at yung isa na 30-60-90. So, mas mabilis ito. Kung yung given na angles natin ay 45-45-90 and 30-60-90. And then, the length of the legs is equal to the length of the hypotenuse divided by square root of 2. So, kung given naman daw yung hypotenuse natin, tapos kailangan natin hanapin yung legs, ang gagawin lang natin is magdi-divide naman tayo ng square root of 2 doon sa hypotenuse. Then, makukuha na natin yung mga legs nun. So, mabilis lang yung process natin dito na pagkuha ng mga sides. Unlike doon sa Pythagorean theorem. Pero sa Pythagorean theorem naman kasi, ang advantage niya is nasusolve niya lahat. Kahit anong angle pa yan. Kaso lang, kailangan given yung dalawang sides. Dito naman sa mga special right triangle, kahit isang side lang, makuha na natin yung other sides. So, proceed naman tayo dito sa proving niya. So, theorem yan, di ba? So, kailangan natin siyang i-prove kagaya ng ginawa natin sa mga previous lesson natin about proving. So, we have triangle ABC is a right isosceles triangle. So, when we say right angle or right triangle, meron siyang 90 degree angle. And this is isosceles, ibig sabihin, yung dalawang sides niyan ay congruent. So, we have 45-45-90 here. So, yung mga opposite sides nitong 45 degrees at 45 degrees, yun yung congruent. Ito at saka ito, magkasing haba yan. So, we let these legs, ito yung mga legs natin, di ba? So,
we let them be x. So, sasabihin natin itong length na ito ay x. At kung x ito, kailangan x din yan kasi congruent sila, di ba? Tapos, itong side na ito, alam natin na ito yung hypotenuse, di ba? So, let's name this side C. Okay? Tapos, by Pythagorean theorem, so, yan yung proof niya, no? By Pythagorean theorem, pwede natin isulat yung equation as ganito. So, x squared plus x squared equals c squared, di ba? Yung sum nung squares ng mga legs. So, ayan. Ito, tsaka ito. Bali, square natin tong side na ito at square din natin tong side na ito. Ito yon. And then, add natin. And then, that is equal to the square of the hypotenuse, which is c square. Ito yung hypotenuse natin, di ba? And then, add lang natin itong x square tsaka x square nito. Makukuha natin ay 2x square. And then, square root natin both side para makancel itong mga squares nila dito both side. So, makuha natin answer ay itong x square malalabas natin sa radical as x. Pero si 2 mananatili siya sa loob ng radical sign. And itong c square masisimplify na natin yan as c. So dito makikita natin, di ba, na yung c natin ay equal siya sa square root of 2 nung leg. Diba doon sa 45, 45, 90, makukuha natin yung hypotenuse natin by multiplying square root of 2 doon sa leg. So ito na yung na-prove na natin dito na itong hypotenuse natin na ito, para makuha natin yung length niya is multiply lang natin yung mga legs ng square root of 2. So tandaan nyo na yung square root of 2 na yun ay fix yun. Yun yung laging minumultiply natin sa mga legs para makuha natin yung hypotenuse. Or kung given naman yung hypotenuse natin, para makuha yung mga legs, magdi-divide naman tayo ng square root of 2. Okay, so ayan lang yung simple proving nitong 45, 45, 90. So, naging basis natin yung Pythagorean theorem, which is na-prove na natin dun sa previous lesson. Next is itong 30, 60, 90 right triangle theorem. So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, we have 30, 60, 90 triangles are right triangles whose acute angles are 30 degrees and 60 degrees. So, kanina, di ba, yung mga acute angles ay 45, 45 degrees sila. Pero dito sa 30, 60, 90, yung mga acute angles natin ay 30 degrees and 60 degrees. Okay, yan. So, tinawag siyang 30, 60, 90 right triangle theorem kasi yung mga angles nitong right triangle na ito ay 30 degrees, 60 degrees, and 90 degrees. The sides in such triangles have special proportions. So, yung proportion ng mga sides niya, ito, 1 is to square root of 3 is to 2. So, we let this side x. So, tandaan nyo, no, na ito yung tinatawag nating shorter leg or shorter side. Ito yung opposite nitong itong angle na ito, itong 30 degree angle. Yung magiging opposite side niyan is yung shorter leg. Tawag natin niya ay shorter leg. At yung side naman na opposite itong angle na ito, itong 60 degrees, is tatawagin natin siyang longer leg. And syempre, sa isang right triangle, yung pinakamahabang side is tinatawag nating hypotenuse. So, yan, we let the shorter leg x at itong longer leg daw ay x square root of 3 at itong hypotenuse ay 2x. So, pwede natin i-rewrite din yung ratio niya as ganito. 1x is to square root of 3x is to 2x. Or, 1 leg is to square root of 3 leg is to 2 leg. So, pagkita natin mga statements dito kasi baka medyo nalilito kayo dito sa mga proportion na ito or ratios. Sabi dito is the shorter leg is equal to the hypotenuse divided by 2. So, para makuha daw yung shorter leg, kung given yung hypotenuse natin, i-divide lang natin ng 2 yung hypotenuse. Then, makuha na natin yung shorter leg. Or, yung shorter leg daw ay equal to the longer leg divided by square root of 3. Kung given naman yung longer leg natin, ito yung leg or side na opposite ng 60 degrees, no? So, kung given naman yung longer leg, i-divide lang daw natin siya ng square root of 3 para makuha natin si shorter leg. Next is, the longer leg is equal to the shorter leg times square root of 3. So, kung given naman yung shorter leg natin, para makuha si longer leg,
magmumultiply lang tayo ng square root of 3 kay shorter leg. Okay? And then, the hypotenuse is equal to the shorter leg times 2. Kung given naman yung shorter leg at hinahanap natin sa hypotenuse, ang gagawin lang natin is magmumultiply lang tayo ng 2 doon sa shorter leg. Then, yun na, mahanap na natin si hypotenuse. So, ganun lang kadali. So, ulitin natin, no? Si shorter leg ay x. Para makuha si longer leg, ang gagawin lang natin is magmumultiply lang tayo ng square root of 3. Kaya may square root of 3 tayo dito. Diba? Si shorter leg ay x. Ito yon. And makuha natin si longer leg by multiplying square root of 3. And para makuha naman sa hypotenuse, ang gagawin natin is magmumultiply lang tayo ng 2 dito sa shorter leg. So, makita natin dito na x, diba? Tapos may kasama siyang 2. Pag nag-multiply tayo ng 2 dito sa shorter leg para makuha si hypotenuse. Or, kung given naman sa hypotenuse at hinahanap natin si shorter leg, ang gagawin lang natin, i-divide lang natin yung hypotenuse ng 2. Kung si longer leg naman, ang given, para makuha si shorter leg, magdi-divide naman tayo ng square root of 3 dito sa longer leg. So, makuha natin si shorter leg nun. So, mamaya magbibigay tayo ng mga examples para mas maintindihan nyo kung paano ba gamitin itong 45, 45, 90 at 30, 60, 90 right triangle theorem. So, proceed muna tayo dito sa proving niya. So, triangle XWZ is an equilateral triangle. So, when we say equilateral triangle, lahat ng mga sides niyan ay equal. Diba? Kung equilateral triangle yan, then, matatawag din natin yung equiangular triangle kasi lahat ng mga angles niya ay congruent. Pare-para silang 60. Okay? And then, the segment W is the perpendicular bisector of side XZ. So, magdodrawing tayo dito ng segment WY. O, ito. Tapos, itong segment na ito ay perpendicular dito sa side XZ and bisector din siya. Ibig sabihin niyan, hahatiin niya itong XZ into 2 equal segments. And at the same time, makakabuo siya ng 90 degrees dyan. And then, we will name this segment S. Itong XY na ito na nabuo, papangalanan nating S. And makikita natin dyan, di ba? Nag-cut tayo ng segment dyan. And, syempre, kung bisector yan, mahati din itong 60 degrees dito into 30 degrees, 30 degrees. So, mabubuo natin dito itong triangle na ito as 30, 60, 90 degrees. Diba? So, ito na yan. Dito na papasok si 30, 60, 90 theorem. So, ito yung proof niya. So, thus, si XY ay equal sa 1/2 ng XZ. Ito si XY, diba? So, equal daw siya sa kalahati ni XZ ito. Kasi 'di ba, nahati 'yan, perpendicular bisector is WY. Kaya mahati ito into 2 equal segments. So, si XY ay equal sa kalahati ng XZ. And also, it is equal also to 1/2 of XW. Ito yung XW natin. So, itong XY daw na ito ay equal lang din siya sa kalahati nitong XW. Diba? Itong XW at XZ ay pares lang yung haba niya. Diba? Kasi equilateral triangle siya. So, itong XY na ito ay equal lang siya sa kalahati nitong XW. Or, si XW ay equal siya sa 2 times XY. Ito. So, bumultiply natin ng 2 itong XY na ito, then equal siya kay XW. Diba? And then, or pwede rin natin siyang i-rewrite as 2S. Kasi diba, sinabi natin na pwede natin palitan yung pangalan nito ng S. So, pwede din natin siya tawagin na 2S. So, aside sa 2XY, pwede rin natin siya tawagin 2S. Okay, so dito, na-prove natin dito na itong hypotenuse natin, ito diba, ito yung right triangle natin, tapos ito yung hypotenuse. So, makuha natin yung hypotenuse, diba, by multiplying 2 doon sa shorter leg or shorter side. Ito yung shorter leg natin, diba? Ito yung opposite nitong 30 degrees. So, niname natin yan as S. So, ibig sabihin yan, si hypotenuse ay 2S siya.
So, di ba doon sa ano natin, sa definition natin kanina, para makuha si hypotenuse, mag-multiply lang tayo ng 2 dito sa shorter leg. Then, makuha na natin yun. Ito na yung hypotenuse natin. So, dito na-prove na natin na si hypotenuse ay twice niya yung haba ni shorter leg. Ngayon, proceed naman tayo dito sa longer leg naman. Diba? Nagmumultiply tayo ng square root of 3 dito sa shorter leg para makuha natin yung length ng longer side. So, next is, gagawin ko siyang Pythagorean theorem. So, si xy, ito yun, diba? Xy plus yw, ito yw square. Ito yung dalawang legs, diba? Diba sa Pythagorean theorem, a-add natin yung square ng dalawang legs. So, xy square, yw square. Ina-add natin dalawang legs, tapos naka-square sila. And that is equal to xw. Ito yung xw natin, diba? Tapos i-square natin, yan. So, Pythagorean theorem yan. Pwede natin i-apply kasi, diba, right triangle naman yan. And then, pwede kong palitan si xy dito as s. Diba, si xy ito. At pwede natin palitan, sinabi natin kanina, pwede natin sabihin, or tawagin ito as s. Kaya pinalitan ko yung xy dito as s. And also, xw, pwede kong palitan siya as 2s. Kasi, diba, xw dito is equal to 2s. So, yan siya, 2s. And then, ita-transpose ko si s square sa right side. Kaya napunta siya dito, negative s square. And sinimplify ko na rin to. So, 2 square that is 4 and s square that is s square. And then, simplify lang. This is similar terms. So, pares ng s square. So, 4 minus 1 that is 3. Kaya nakuha yung 3s square dito. And then, para makancel itong mga exponent niya na square, mag-square root tayo both side. So, makakancel na to. So, makakancel na ito, matitira lang si yw. And yw is equal to s. Si s square dito, diba? Perfect square siya, kaya malalabas natin siya sa radical sign. And matitira sa loob ng radical sign si 3. So, makikita natin dyan, class, na si yw, which is ito yung longer leg, ito, yw, ay equal sa s square root of 3. Diba si s, ito yung shorter side natin. And, magkita natin dyan na nagmumultiply tayo ng square root of 3 dito sa s para makuha yung longer side. So, dito na-prove na natin na para makuha itong longer side, nagmumultiply dapat tayo ng square root of 3 dito sa shorter side. Okay, so yan yung proving nitong 30, 60, 90. So, gumamit din tayo ng Pythagorean theorem. So, bigay tayo ng mga examples dito, mga problems na pwede nating isolve. So, gamit itong mga special right triangle. So, dito, ayan, ito yung magiging guide natin. So, given yung mga legs niya na x, para makuha yung hypotenuse, mag-multiply lang tayo ng square root of 2 dito sa mga legs natin. So, bigay tayong example. So, dito, given yung mga legs natin na 5. So, paano natin makuha itong hypotenuse? So, di ba, para makuha yung hypotenuse natin, magmumultiply lang tayo ng square root of 2 dito sa leg. So, simply, isusolve lang natin is, gagawin lang natin 5, tapos multiply lang natin ng square root of 2. So, yan na yung hypotenuse natin. Diba? Napakabilis nating na-solve. So, hindi na natin kailangan gawin yung Pythagorean theorem dito. Kasi 45, 45, 90 naman siya. And sa 45, 45, 90, magmumultiply lang tayo ng square root of 2 doon sa value ng leg. So, kung 5 square root of 2 yan, i-check natin kung equal ba siya gamit itong Pythagorean theorem. Tingnan natin. So, si A, yung A natin at B natin ay equal sa 5, di ba? So, yan. Tsaka ito. So, we let A ka or kahit magkabaliktad dyan, di ba? Pares lang naman sila. So, C square equals 5 square plus 5 square. So, simplify lang natin. 25 yan. And then, add natin 50. And we square root both side para makancel itong square dito sa C. Then, pwede natin i-factor si 50 as 25 times 2. Kasi, may factor siya na perfect square which is yung 25. And square root of 25 is
5. So we have 5 square root of 2, which is parehas lang naman doon sa nakuha natin dito. So mas mabilis pa ito, di ba? Itong 45, 45, 90. So dito, chinek lang natin using Pythagorean theorem. Another example, so dito naman, given naman yung hypotenuse. So paano naman natin makuha si legs? So makuha lang natin si legs, di ba? By dividing square root of 2 naman dito sa hypotenuse. So bali magiging answer natin dyan na leg ay 12 over square root of 2. 12 over square root of 2. Yan. Kumbaga baliktad ginagawa natin dito. Di ba kapag kinuha natin hypotenuse, nag-multiply tayo ng 2 sa mga legs. At dito naman, para given naman yung hypotenuse, para makuha yung mga legs, magdi-divide naman tayo ng square root of 2. So, check natin kung pares yung answer natin. So, using Pythagorean theorem. So, yan. So, substitute lang natin mga given values. Si hypotenuse, di ba, 12 siya. So, we had 12 square and yung A at B natin, yung mga legs natin, ay 12 over square root of 2. Ito yon. 12 over square root of 2. And then, simplify lang natin, square niyan is 144 over 2. 144 over 2. And then, divide natin, that is 72. And then, add natin to 72. That is 144, which is equal siya. Ibig sabihin niyan, tama yung nakuha natin dito na 12 over square root of 2. Kasi, by checking dito sa Pythagorean theorem, parehas lang naman siya. Okay? So, proceed naman tayo dito sa 30, 60, 90. So, bigay tayo ng mga examples. So, yan, 30, 60, 90 degrees. So, kung yung shorter leg natin ay 6, ano kaya yung magiging hypotenuse natin at magiging longer leg natin? Diba, alam natin, sinabi natin kanina na kung given yung shorter leg, makukuha natin yung hypotenuse niya by multiplying 2 dito sa shorter leg. So, by multiplying 2 dito sa shorter leg, makuha natin ay 12. And para makuha natin si longer leg, magmumultiply naman tayo ng square root of 3 dito sa shorter leg. So, ito yung answer natin, 6 square root of 3. So, ganun lang kabilis, di ba? Hindi na natin kailangan gumamit ng Pythagorean theorem. Kung 30, 60, 90 naman itong mga angles niya. At kahit isang side lang yung given, mahanap pa rin natin itong dalawang side na ito na longer leg at hypotenuse. Remember that fix ito, no? Fix itong square root of 3. Lagi tayong nagmumultiply ng square root of 3 dito sa shorter leg para makuha natin si longer leg. At fix din yung pagmumultiply ng 2 dito sa shorter leg para makuha si hypotenuse. Ngayon naman, given naman yung hypotenuse. So, kanina, di ba, given yung shorter side. Ngayon naman, given sa hypotenuse, paano natin makuha si shorter side or shorter leg at si longer leg? So, di ba kanina, nag-multiply tayo ng 2 dito sa shorter leg para makuha sa hypotenuse. So, dito baligtad, ang gagawin naman natin, since given si hypotenuse, magdi-divide naman tayo ng 2 sa hypotenuse para makuha si shorter leg. So, divide lang natin ng 2 si hypotenuse. So, that is 10, di ba? 20 divided by 2, that is 10. And since given na si shorter leg, pwede na rin natin hanapin si longer leg. So, ang gagawin lang natin dyan, di ba? Mag-multiply lang tayo ng square root of 3. So, bali yung longer leg natin ay 10 square root of 3. Okay, next. Given naman yung longer leg naman. So, paano natin mahanap itong shorter leg at itong hypotenuse? So, di ba kanina nakuha natin yung longer leg by multiplying square root of 3 dito sa shorter leg. So, ngayon, baligtad naman. Since given si longer leg, ang gagawin natin is, para mahanap si shorter leg, ay magdi-divide tayo ng square root of 3 dito sa longer leg. Magiging answer natin ay 15 over square root of 3. And then, since meron na tayong shorter leg, ang gagawin natin dyan ay magmumultiply tayo ng 2 para makuha si hypotenuse. So, 2 times 15 over square root of 3, that is 30 over square root of 3. Okay? Or pwede rin natin i-rationalize, di ba? Pwede nyo rin tanggalin itong mga radicals dito sa denominator para nakasimplify siya. Okay, so ayan, no? Napaka helpful nitong
45, 45, 90 at 30, 60, 90 right triangle theorem. Mas pinapabilis niya yung trabaho natin. So, instead of using Pythagorean theorem, kung given naman na ganito yung mga angles niya na 45, 45, 90 and 36, 90, apply na lang natin itong mga theorems na ito para mas mabilis yung pag-solve natin. So, hanggang dyan na lang yung video lesson natin. Sana marami kayong natutunan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang like button sa ibaba. Hanggang sa muli, paalam!